Tofu square ba ang gusto mo? Pero gawin nating mas cheesy ito. Hindi mayonnaise ang nilagay natin dito. O di ba ang sarap ng itsura? Ang recipe na to ay nirequest pala ni Ma'am Kathleen Cañete. Matagal nang nagtrending ang recipe na to pero para po sa'yo, gagawin ko pa din ito. Gagamit tayo ng tofu. Square cut lang ang gagawin ko. Hindi ko masyadong kakapalan para maluto talaga yung loob nito. Kasi yung tokwa medyo matagal talaga yan pinipirito. Isang tasang harina, isang kutsarang garlic powder, asin, at paminta. So, i-mix lang natin tong mabuti. Then, magbati tayo ng 2 itlog. Balutan na natin to ng harina. Tapos, ilubog natin to sa itlog. Next, balutan naman natin ng breadcrumbs. I-set aside muna natin to para mas kumapit yung breadcrumbs ko. Guys, ito yung pinakamurang non-stick pan na nabili ko dahil mahigit 300 pesos lang ito. Pero minsan, mahigit 400 pesos ang presyo. Cute size lang siya dahil 20 cm lang ito. Pwede sa stove at induction cooker nyo. Ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section kung saan ko nabili ito. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang margarine, 2 kutsarang harina, isang latang evap ang gagamitin ko pero paunti-unti lang muna ang pagbubuhos dito. Isang kutsarang garlic powder, asin, at paminta. Haluin lang natin itong mabuti at pwede na natin patayin ang lutuan. Next, magtunaw tayo ulit ng isang kutsarang margarine, isang kutsarang harina, tubig, 40 grams quick melt cheese, 120 ml evap at 2 kutsarang cheese powder. Okay na yung lapot na to. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin to into low heat. Kailangan kasi mahinang apoy lang para hindi agad masunog yung breadcrumbs dito. Kapag kasi malakas ang apoy nyo, luto na yung breadcrumbs pero hilaw pa din yung loob ng tokwa nyo. At kaya ko unang ginawa yung sauce para malutong pa din yung tofu square kapag kinain nyo. Baligtarin natin para yung kabilang side maluto din. O diba? Ang ganda ng pagkakapirito pero lutong-luto na yung loob nito. Ibuhos na natin yung sauce dito. Tapos yung cheese sauce naman. Maglalagay din ako ng dahon ng sibuyas, pampaganda. Kaya kung gusto nyo pa makapanood ng mga recipe na tulad nito, mag-follow lang kayo kay Lokong Kusinero para ma-update kayo sa mga susunod na video.